Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ating pinupuri at pinasasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng mga biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin, lalo na ang biyaya na tayo ay mapatnubayan sa matuwid na landas, ang pananampalatang Islam. Dahil hindi lahat ng mga tao ay napapatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kung sino lamang ang kanyang gustuhin, yun ang kanyang pinapatnubayan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ang aking topic ngayon na maibabahagi ay patungkol sa arahan. Okay? Bago ko umpisahan ang topic, ay may panunuorin muna tayo ng kunting teleserye at yun ay kukuhaan natin ng gisa-gisahin natin, no? Kung paano o kaya anong gagawin natin dito sa makikita natin. Okay, inshallah. Masya Sino po yan? Hello po, opo. Sino po yan kumakatok? Mahal, may kailangan ako sa'yo. Bro. Busy pa ako. Anong kailangan natin? Sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anong kailangan natin, bro? Hiram sana ako ng pera. Maghiram ka ng pera? Oo, iwanan ko lang ang passport. Passport? Iwanan mo ang passport? Oo, sana. Wala pa naman akong ano, bro. Hindi ako tumatanggap ng passport, bro, eh. Kailangan lang talaga. Kung ayaw mo, pili ka passport. Anong passport? Tsaka baril? Baril ito. Anong baril? Anong gagawin mo sa baril, bro? Yan, takot mo yata ko. Totoo ito. Pasok ka nga, bro. Pasok ka nga. Sino ka ba? Ba't di ba ka pumapasok? Pasok nga. Buksan mo pinto. Ano itong tao na ito? Hindi nakikita. Nasa labas eh. Saan ka na? Wala naman tao dito. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam, bro. Saan ka nagpunta? Ba't bigla ka nang wala? Tapos ngayon bigla ka na sa harapan. Anong gusto mo? Passport o baril? Yun po. Inshallah. Alhamdulillah. Yun, ngayon, papaliwanag natin kung yung napapanood natin kung akma ba dito, kaya pwede ba dito, saan doon ang pwede, at kaya saan doon ang hindi pwede. Okay? Ang arahan ay saluga, ang sa Arabic na kahulugan ay al-habs. Ibig sabihin ay nakulong, no? Pagkakulong. Ibig sabihin yung isang bagay na nasa inyo, nahawak mo, ibig sabihin yung hinuhold mo siya, hindi ibig sabihin nakulong sa kulungan, no? At as istilah nito, ang kahulugan ay ito ay gagawin ang isang bagay na may halaga bilang garantiya sa utang upang mabayaran mula rito pag hindi na ito mabayaran. Pag hindi na mababayaran. Halimbawa, yung mga bayad na, halimbawa, manghiram ka kagaya ng passport, pero bantayan natin, may mga bagay na hindi siya akma doon sa panghiram. Kasi ang pinakita ko kanina, yung passport, pagka binigay mo ito siya, halimbawa, pira at saka passport, no? Nakukuha mo ito dahil yan ang karamihan ginagawa ngayon. Pero ang nangyayari, ang passport, pag sakali ang tao na hindi na magbabayad doon sa pira na hiniram mo, hindi mo na siya makukuha dahil ang pira, ang passport ay hindi mo man pwedeng ibenta, kaya hindi mo magiging pira, hindi magiging isang halaga. Dahil ito walang halaga eh. Doon sa tao mismo may halaga siya. No? Kaso lang, ang sinasabi dito, dapat may halaga. May collateral o kaya yung tawag na parang sangla, no? Magkapareho silang halaga. Yung baril, dalawang bagay ang ibig sabihin natin doon. Dalawang bagay ang babantayan natin doon. Ano ba yun? Halimbawa, yung baril, ginamit mo ba ito pananakot? O ginamit mo sa pananakot ay hindi siya matatawag natin na pasok sa rahan. Dahil, bakit?
meron doong ikra, yung parang pamimilit, no? Dahil tinatakot mo siya, napapahiram mo siya. O kaya, itong baril na yan, ginamit mo siya sa pagsangla. O kaya ay, halimbawa, ito na yung ginawa mong rahan. Yun ay pwede. Hindi ginamit sa pang-mimilit, no? Ngayon, yung baril pwede, di ba? Kagaya ng Propeta Muhammad SAW, ibinanggit na ni Aisha radhiyallahu anha, na sinasabi niya, nung namatay ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kalasag, ibig sabihin yung shield, yung ganito, yung taming sa Bisaya, no? Yung pangano ng panangga, tama. Isinangla niya doon sa Hudyo para sa 3 sa na barley. 30. So, isang sa, ganyan, no? So, 30 ka sa, dakot. Kailangan, yung sa, ibig sabihin, yung isang ganyan, pero malaking kamay, ha? Punong-puno. No? Ang isang sa, apat na ganito. Apat na ganito. Apat na ganyan. Isang sa. Ah. Isang tao, apat na ganito. Apat na ganyan, pero malaking tao. Yung isang sa. Parang ganyan siya. Ang sa kasi either na gatang o salok. Either gatang o salok. Kahit anong gamitin siya, gatang o salok. Kasi iba-iba ng ano eh. Gantang siya, Stas. Gantang, no? Gantang. Sa amin kasi ang tawag siya gantang sa amin gantang. Gantang sa amin, gantang. Pero sa Chris, salok. Salok. Gantang bro sa Tagalog? Oh. May nag-usap naman ng nabalik Islam. Ang maliit naman yung salok. Baliktad eh. Baliktad din pala. Mga kanya-kanyang gamit, no? Hindi sa Katagalugan. So, nangyayari din sa panahon ng propeta, nung namatay siya, nung pagkamatay niya, ikinuha. Ibig sabihin, itong rahan na yan ay nangyayari na noong unang panahon na kung saan ang propeta ay nakakagawa na din ng ganito. So, karamihan sa atin ngayon, nagagamit din siya sa kapanahonan natin ngayon. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at kung kayo ay nasa paglalakbay at wala kayong matagpuan na tagasulat. Noong kapanahonan nila, meron ng tagasulat, no? Meron ng mga nagsusulat, pero itong time na yan, naglalakbay. Marapat na magkaroon ng rahan na hahawakan. Okay? Kasi halimbawa naglalakbay tayo, wala tayong taong matatawag na magsusulat, kailangan ito pinahintulot ng Allah na magkaroon tayo ng isang bagay na kapalit doon sa hihiramin natin. Halimbawa, mga pagkain, may cellphone ka, kailangan mo lang ng pagkain, ipalit mo lang doon, kagaya ng ginawa ng propeta, yung kalasag niya, inano niya sa barley. So ngayon, meron siyang tinatawag na mga haligi ng rahan. Ibig sabihin ay mayroong 2 panig. Kabilang panig, dapat mayroon siyang 3 bagay na tatayo dito sa 2 panig. Kailangan, ano yun? Sino makakaalala sa 3 ano? Yung 3 nakataas ang panulat. Yung 3 bagay na sino nakaalala? 3 bagay na yung tulog, yan tama. Tulog. Tapos, baliw, saka yung sanggol. So, hindi siya pwede dito kung ganyan mga mangyayari. Walang rahan na nangyayari. Dapat matino, maayos, lahat. At isa pa na may dagdag, kahit hindi yan sa'yo, halimbawa ikaw ay bata, meron ka isang bagay, pero hindi ka pwedeng makipag-usap dito dahil wala ka pa sa tamang gulang, wala ka sa tamang edad na humarap. Maari din na magdala ka ng isang tao na mayroong tama na sa edad at yun ang haharap doon. Yung, ano siya, yung parang, yun ang yung representative, tatayo siya doon at siya nang magkipag-usap. No? Siga, ibig sabihin, yung pinag-usapan niyo, kayo nang bahala kung anong pag-uusapan ninyo, kung paano niyo ito bayaran, paano niyo kunin, o ano na, lahat na. Dahil, ito yung pera. Pera at tong marhon ay yung bagay na iiwan mo. So, yan, inshallah, madali lang intindihin natin na ang rahan ay isang bagay na pag iwanan mo sa isang tao,
Ayan lang po, inshallah na kuha natin. Kung wala nang tanong, ibig sabihin, okay.